hindi kailanman mapapantayan ng Pilipinas ang China. Ang matigas na pahayag na ito mula kay Meng Libing, ang sikat na anchor woman ng China Central Television, ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa buong mundo. Sa gitna ng pagkadismaya sa resulta ng ranking ng pinakakinamumuhian na bansa sa mundo, determinado siyang magsagawa ng sariling pandaigdigang survey. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa London, Amerika, Taiwan at Timog Korea ay isang nakakagulat na katotohanan. Ano kaya ang mangyayari kung ang katotohanang matutuklasan niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang ranking at ang huling paghaharap sa Pilipinas ang tuluyang magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo? Noong 2025, inilabas ng World Population Review, isang independenteng organisasyon na dalubhasa sa survey ng bansa at demografiya, ang ranking ng mga pinakakinamumuhian na bansa sa mundo. Ang resulta ay kapansin-pansin. Nanguna ang China, sinundan ng Amerika sa ikalawang pwesto at ng Russia sa ikatlo. Ang Pilipinas ay nasa ika-12 pwesto. Ang pagiging nangunguna ng China ay nagdulot ng malaking pagkabigla. Nagalit ang media sa loob ng bansa. Maging sa loob ng TV station, may mga nagsasabi na ito ay tiyak na isang pagkakamali. Bakit naman ang China ang pinakakinamumuhian na bansa sa mundo? Imposible namang mas mababa tayo sa Pilipinas o Timog Korea. Si Meng Libing, ang nangungunang anchor woman ng programang balita na Global Panorama sa CCTV ng China, ay hindi rin maitago ang kanyang pagkainis. Hindi ka panipaniwala ang resulta na ito. Direkta akong pupunta upang mag-interview para patunayan na mali ang ranking na ito. Ang kanyang mga superior, na naniwala sa kanyang sinabi, ay pinayagan siyang pumunta na may hiling na makabalik na may magandang resulta. Gayunpaman, ang katotohanang naghihintay kay Libing ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Ang setting ay ang TCTV, isang malaking TV station sa China. Sa mga nakaraang taon, nahaharap ang istasyon sa matinding pagbaba ng viewership. Pinag-iisipan ng producer ang isang mapanuksong espesyal na segment sa programa na may temang laban sa Pilipinas upang akitin ang mga kabataan. Kung ilalagay sa programa, hindi maaaring mawala ang nilalamang bumabatikos sa Pilipinas. Makatitiyak din ang mga sponsor at maaaring umasa ng mataas na rating. Sakto, ang ranking ng pinakakinamumuhian na bansa sa mundo ay inilabas at nakita ang China sa unang puwesto. At ang nag-alok na personal na mag-cover ng balita ay si Meng Libing, isang matalino at may matinding anti-Pilipinas na pananaw. Imposible na nangunguna ang China, tiyak na kagagawan ito ng Pilipinas. Ang matinding anti-Pilipinas na pananaw ni Libing ay may malalim na kaugnayan sa isang pangyayari noong kanyang kabataan. Ang kanyang ama ay isang nasyonalistang edukador. Paulit-ulit niyang ikinukuwento kay Libing ang mga pinsalang dinanas ng kanilang pamilya noong panahon ng digmaan. Pakinggan mo, Libing. Huwag kang kailanman maniniwala sa mga sinasabi ng mga Pilipino. Sa labas lang sila humihingi ng tawad, pero sa kalooban nila, hindi nila iniisip na nagkamali sila. Ang mga salita ng kanyang ama ay kumintal sa murang isip ni Libing na nagpatibay sa kanyang matinding pagtutol sa Pilipinas. Samantala, para sa China, ang presensiya ng Timog Korea ay isa ring salik na nais nilang samantalahin. Ang relasyon ng China at Timog Korea ay lumalim mula ng normalisasyon ng diplomatikong relasyon noong 1992. Gayunpaman, patuloy ang mga tensyon dahil sa mga salungatan sa politika at kasaysayan tulad ng historical perception, kultura at issue sa Hilagang Korea. Si Libing ang perpektong interviewer para sa isang anti-Pilipinas na programa. Ang pagbatikos sa Timog Korea ay makakatulong din sa rating. Mayroon bang magandang ideya para samantalahin ang dalawang bansang ito? Sakto noon, muling nasama ang China sa Taiwan sa listahan ng mga kinamumuhian na bansa. Tayong ang napiling pinakakinamumuhian na bansa sa mundo, hindi ito matatanggap. Kailangang gumawa ng isang bagay. Sa sandaling ito, isa sa mga producer ng programa ang nagmungkahi ng isang matapang na ideya upang baliktarin ang sitwasyon. Kung gayon, bakit hindi hayaang si Libing ang maglakbay sa buong mundo at mangalap ng mga papuri tungkol sa China? Siyempre, papupuntahin din siya sa Pilipinas at Timog Korea. Kung pupurihin ng Pilipinas at Timog Korea ang China, labis na matutuwa ang mga manonood.
Kahit may mga batikos sa China, kailangan lang nating i-edit at gupitin ang mga magagandang bahagi at tapos na. Kaya, upang linisin ang dungis mula sa ranking at mangalap ng mga papuri, lumuwas si Li Bing patungo sa kanyang unang destinasyon, London, England. Ngunit ang kanyang naranasan sa London ay mga di inaasahang pahayag tungkol sa China. Ang China ay ang pangalawang pinakamaunlad na bansa sa mundo, kasunod lamang ng Amerika. Dapat lang itong hangaan, walang dahilan para kamuhian. Palaging ipinagmamalaki ni Li Bing ang China at buong puso siyang nagtitiwala sa kanyang bansa. Kaya, sa kanyang paglalakbay patungong London, ang tanging nasa isip niya ay ang mga larawan ng mga Briton na labis na pumupuri sa China. Pagdating sa London, agad na pumunta si Li Bing sa British Museum. Maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo at makikita rin ang anino ng mga turistang Chino. Kita mo na, sikat ang China. Ang maringal na Silver Palace ay mayroon ding mga gabay sa wikang Chino na nagpapatunay na maraming turista mula sa China. Sa ganitong kalapit na presensiya, tiyak na mahal din ng mga Briton ang China. Lubos siyang natuwa sa kasiglahan ng London. Gayunpaman, isang nakakagulat na insidente ang nangyari sa isang marangyang coffee shop sa London. Sa isang magandang lokasyon na tanaw ang Ilog Thames, kumpiyansang lumapit si Li Bing sa isang empleyado. "Hello, ako ay isang Chino. Maaari mo bang irekomenda ang masarap na pagkain?" Inakala niya na kung sasabihin niyang Chino siya, tiyak na magiging magiliw ang pagtrato sa kanya. Sa katunayan, iyon ang nasa isip ni Li Bing. Ngunit ang mukha ng empleyado na sa simula ay nakangiti ay naging masungit agad nang marinig ang dalawang salitang Chino, paumanhin, ngunit hindi namin kailangan ng mga Chino sa aming tindahan. Nagpasya kaming hindi maglingkod ng anuman sa mga Chino, anuman ang kanilang in-order. Maaari ka nang umalis. Sa harap ng mga di kapani-paniwalang salitang ito, natigilan si Li Bing. "Ha? Ano ang ibig mong sabihin? May sinabi ba akong walang galang?" Nang subukan ni Li Bing na magtanong muli, isang lalaki na tila manager ang lumitaw sa kanyang harapan na may seryosong mukha. "Sobrang sakit na ang dinulot ninyong mga Chino. Paumanhin, ngunit tinatanggihan namin ang lahat ng Chino. Huwag na kayong lumapit pa sa lugar na ito." Itinuro ng manager ang pinto at malakas siyang inutusang umalis. Ang mga bisita sa paligid ay usyosong sumusunod sa pangyayari. Ano na naman ang ginawa ng Chinang iyan? Pang-araw-araw na lang. Ang mga bulong na iyon ay umabot sa kanyang pandinig. Nanginginig si Li Bing sa galit, ngunit hindi niya maaaring palakihin ang bagay doon, kaya tiningnan na lang niya ang manager at umalis sa tindahan. Sa huli, tinanggihan din siya sa ibang mga coffee shop at maging sa isang restaurant ay ganoon din ang pagtrato sa kanya. Ang mga nakaraang customer na Chino ay dating malakas na nagreklamo sa kusina. Kung minsan, ay mabagal daw ang paglabas ng pagkain. Kung minsan ay hindi raw masarap ang lasa, at sa huli ay sinubukan pa nilang hindi magbayad. Mula noon, humihingi kami ng paumanhin, ngunit tumanggi na kaming maglingkod sa mga customer na Chino. Paliwanag ng restaurant manager na tila nahihiya. Sa shopping center, hindi rin naiiba ang trato. Ang mga customer na Chino ay kadalasang humahawak ng mga paninda ng napakalakas. Lubos kaming nababagabag. Dinudumihan nila ang fitting room at malakas na nakikipagtawaran sa presyo. Ang mga customer na Pilipino ay tahimik at magalang, kaya lubos namin silang tinatanggap. Ang mga salita ng empleyado ng tindahan ay nagpabigat sa puso ni Li Bing. Napilitan siyang bumili ng sandwich at kape sa isang street vendor at kumain sa parke na may malungkot na kalooban. Gayunpaman, ang nakakahiya na insidenteng ito ay simula pa lamang. Ang post ni Li Bing sa social media tungkol sa pangyayari sa coffee shop ay nakakuha ng ganap na kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Normal lang na tinatanggihan ng mga tindahan ang mga Chino sa London. Kasi ang mga Chino ay madalas magulo sa tindahan, nagrereklamo sa kung ano-ano, tapos humihingi pa ng libre. Dapat talaga paalisin na ang lahat ng Chino. Simula pa lang sa immigration check, pagdating pa lang nila, masama na ang pakiramdam ng hangin. Walang isang komento ang nagtanggol kay Li Bing. Sa harap ng napakalaking pagkakaiba, nagsimulang umiwas si Li Bing sa katotohanan. Ito ay panliligalig ng mga Pilipino. Sinadya nilang magpakalat ng mga walang kwentang tsismis para pababain ang reputasyon ng China.
Sa paligid ba ninyo ay may mga taong dahil sa sobrang taas ng pagpapahalaga sa sarili ay hindi makita ang katotohanan tulad ni Libing? Hindi. Naniniwala lamang sa gusto nilang paniwalaan at tumatalikod sa mga katotohanang hindi nakalulugod, marahil lahat ay nakaranas na ng ganoong karanasan. Samantala, kahit naiinis sa Pilipinas, patuloy na nagsagawa si Libing ng mga street interview sa pagitan ng mga Tsino at Pilipino. Sino ang mas gusto mo? Gayunpaman, ang sagot ng mga Briton ay ganap na sumalungat sa kanyang inaasahan. Hindi na kailangan tanungin, Pilipinas na. Ang mga Tsino ay pinagbabawalan sa mga tindahan kaya malinaw na kinamumuhian sila ng mga Briton, di ba? Ang sagot ng babaeng ito ay nagpabalat kayo sa mukha ni Libing. Sa Asya, kinamumuhian ang Pilipinas. Bakit mas gusto mo ang mga Pilipino? Nagduda si Libing na pinipilit ng Pilipinas ang mga Briton. Nagtrabaho ako sa isang tourist destination at nakasalamuha ko ang maraming tao mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang mga Pilipino ang numero uno. Wala akong masamang karanasan kapag naglilingkod sa mga customer na Pilipino. Ang patotoo ng babae na nagtatrabaho sa industriya ng turismo ay nagpatahimik kay Libing. Ang mga Pilipino ay laging nagpapasalamat at humihingi ng tawad ng may paggalang. Yumuyuko pa sila bilang pagbati. Kahit may problema, sila ay nakikipag-usap ng mahinahon. Maging kami, ang mga Briton, ay marami ring matututunan sa mga Pilipino. Patuloy na detalyado ang pagkukuwento ng babae tungkol sa mabubuting katangian ng mga Pilipino. Ang sumunod na Briton na in-interview ay nagbigay ng matinding opinyon tungkol sa mga turistang Tsino. Ang mga grupong turista na Tsino ay napakalakas magsalita sa lobby ng hotel, hindi sila pumipila sa breakfast buffet. Dinudumihan pa nila ang mga silid at hindi nag-check out sa tamang oras. Nagulat ako na magkapareho kami ng Asyano ngunit napakalaki ng pagkakaiba. Ang patotoo ng lalaki na nagtatrabaho sa industriya ng hotel ay isang malakas na suntok kay Libing. Ang sumunod na in-interview ay isang lalaking nasa edad 40 na nakaupo sa bench sa parke. Ang mga Tsino ay talagang nakakatakot. Ang kanilang pag-uugali sa mga tindahan o sa kalye ay masama. Ikaw ay Tsino, di ba? Kung gayon, ikaw ang maging kinatawan ng mga Tsino at pakinggan mo ito. Sa puntong ito, ang interview ay naging isang pangaral. Lagi kayong naglalakbay ng sama-sama, gumagawa ng ingay, nagkakalat ng basura at nagdudulot ng gulo sa bansa ng iba. Sino sa tingin ninyo ang inyong sarili? Huwag na kayong bumalik sa England, nakakainis. Sa harap ng gayong katigasan, kusang umatras si Libing ng isang hakbang. Gayunpaman, hindi sumusuko si Libing. Sinubukan niyang bigyang diin ang ganda ng mga Tsino sa pamamagitan ng pagtatanong mula sa ibang anggulo sa mundo. Ang pagiging superior ng Tsina sa kultura ay halata. Kaya bakit hindi ninyo kinikilala ang ganda ng Tsina? Sa tanong ni Libing. Ngumisi ang Briton na lalaki. Superior saan? Hindi nga nila alam ang etiquette. Pagkatapos nito, nagtanong si Libing ng halos 30 pang-Briton, ngunit iisa lamang ang sumagot na mas gusto niya ang mga Sino, at ang taong iyon ay dahil lamang sa gusto niya ang mga pelikulang Tsino, hindi dahil sa gusto niya ang Tsina mismo. Gusto ko ang pelikula, ngunit ang pag-uugali ng mga Tsino ay ibang usapan. Naglakbay ako sa Tsina, ngunit wala akong nakitang magalang tulad ng mga artista sa pelikula. Wala silang magandang asal, nakakahiya. Ang nakapanlulumong resulta na ito ay nagpatigagal kay Libing. Bago pa siya umalis, isa pang nakakagulat na insidente ang nangyari. Sa taxi patungong airport, biglang nagsalita ang driver. Akala ko ikaw ay Pilipino, kumpara sa mga Tsino, mas magalang ka. Ang di sinasadyang pahayag na ito ay tumagos sa puso ni Libing. Sa unang pagkakataon, naharap siya sa katotohanan na sa England, ang ituring na Pilipino ay isang papuri. Bakit ganito? Ang Tsina, ang dapat na pinakamagaling na bansa sa mundo. Sa kanyang kalooban, hindi niya matanggap ang katotohanan, tiyak na may pagkakamali. Hindi lang nila alam ang tunay na ganda ng Tsina. Hindi maaaring maging ganito ang sitwasyon. Sa katunayan, may dahilan ang mahigpit na pagtrato ng England sa Tsina. Nang ibunyag ang plano na itayo ang pinakamalaking Chinese embassy sa Europa noong 2025, sumiklab ang mga protesta sa gitna ng London. Binatikos ng England
na may panganib na gamitin ito para sa mga aktibidad ng espiya at lumakas ang mga tinig ng pagtutol mula sa mga lokal na residente at mga aktivista para sa demokrasya na lumikas mula sa Hong Kong at iba pang lugar. Gagamitin ba ito para pilitin ang gobyerno ng England na sumunod sa hinihingi ng China? Mayroon ng mga lihim na istasyon ng pulisya at pasilidad ng espiya ng China at ang mga Tibetan at mga aktivista para sa demokrasya ay binabantayan. Kung magpapatuloy ito, mas lalong mapanganib ang kalayaan sa pananalita. Sa harap ng sitwasyong ito, 2 beses nang ipinagpaliban ng gobyerno ng England ang desisyon na aprubahan ang pagtatayo ng embahada, ngunit pinipilit silang magdesisyon sa taong ito. Gayunpaman, may kaunting pag-asa pa rin sa kanyang puso. Ang mga Briton ay na-brainwash lamang ng propaganda ng Pilipinas. Sa ibang bansa, tiyak na magiging iba ang resulta. Kumakapit sa pag-asa na iyon, lumuwas si Libing patungo sa kanyang susunod na destinasyon, ang Amerika. Ang Amerika ay isang magkakaibang bansa. Tiyak na maiintindihan nila ang China. Sa pag-asa na iyon, dumating si Libing sa Amerika. Ngunit ang naghihintay sa kanya doon ay isang nakakagulat na katotohanan. Kahit na dumaan sa mga nakakahiya na karanasan sa London, hindi natinag ang tiwala ni Libing sa China. Ang mga Briton ay na-brainwash lamang ng Pilipinas. Sa Amerika, tiyak na iba. Ang pahayag na ito ni Libing ay hindi ganap na walang batayan. Sa katunayan, ang bilang ng mga Amerikanong may lahing Tsino na naninirahan sa Amerika noong 2023 ay lumampas sa 5.5 milyong tao, isang kapansine-pansin na bilang sa komunidad ng Asya. May dala siyang bagong pag-asa habang patungo sa kanyang susunod na destinasyon, New York. Ang Amerika ay isang bansa ng pagkakaiba-iba, tiyak na mayroong makakaunawa sa kagalingan ng China. Bukod pa rito, kahit hindi pa umabot sa level ng Hollywood, ang mga pelikulang Chino ay nakakakuha na ng atensyon at dumarami ang mga kaso ng mga aktor na iniimbitahang gumanap sa mga pelikulang Hollywood. Lubos siyang naniniwala sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, ang optimistikong hula na ito ay naglaho ng parang bula pagka-landing ng eroplano. Pagbaba sa JFK Airport sa New York, agad na nakatanggap si Libing ng malamig na pagtanggap sa immigration check counter. Ikaw ay mula sa China? Para sa negosyo o turismo? Ang tanong ng immigration officer ay normal, ngunit ang sumunod na mga salita ay nakakagulat. Ang mga Chino, sa panahon ng inyong pananatili, pakiusap na sundin ang mga patakaran. Kamakailan, maraming problema sa mga turistang Chino. Nahihirapan kami. Ang di sinasadyang pahayag na ito ay nagpatigil kay Libing, gayunpaman mabilis siyang nakabawi. Tiyak na personal na preconception lamang iyon ng immigration officer. Sa labas ng syudad, tiyak na iba ang reaksyon. Sa taxi patungong Manhattan, nagsimulang makipag-usap si Libing sa driver. Taga saan ka? Sa tanong ng driver, diretsong sumagot si Libing, ako ay mula sa China. Lumingon ang driver at nakangiting sumagot, oh, China? Ang mga pelikula ngayon ay sikat na sikat. Gustong-gusto din ng anak ko ang isang Chino na aktor. Ang reaksyon ng driver ay nagpagaan sa kalooban ni Libing. Tiyak sa Amerika, mahal na mahal ang China. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Gayunpaman, nang malapit na sila sa destinasyon, bumulong ang driver, ang mga pelikula ay talagang mahusay, ngunit ang mga pasaherong Chino ay talagang medyo nakakainis, mayabang ang ugali, at hindi nagbibigay ng tip, ibang-iba sa mga pasaherong Pilipino. Ang mukha ni Libing ay sumimangot, ngunit binaliwala niya ang sinabi ng driver at nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Bagamat hindi maganda ang simula, nagsimula pa rin si Libing sa kanyang interview sa Manhattan. Lumapit siya sa isang dalagita. Ano ang iniisip mo sa China? Sa tanong ni Libing, masayang sumagot ang dalagita, O Diyos ko, mahal ko ang China. Ang mga pelikula at musika ay kahanga-hanga. Ang masiglang reaksyon ng dalagita ay nagpasaya kay Libing. Tiyak na mahal ng mga kabataang Amerikano ang China. Ngunit ang maikling kagalakan ay naglaho. Sumimangot ang dalagita at nagpatuloy, ngunit nang maglakbay ako sa China, nakakatakot talaga. Ang mga empleyado ng tindahan ay nakakainis. At kapag alam nilang ikaw ay dayuhan, malamig ang kanilang pagtrato. Hindi na ako babalik doon. Muling bumagsak ang mukha ni Libing.
Ngunit bumangon siya at in-interview ang susunod. Ikaw ay Chino, hindi ba? May hawak kang kamera, tiyak na may ginagawa kang programa? Malinaw na nagpakita ng pag-iingat ang mukha ng lalaki. Opo, kami po ay mula sa Chinese TV station. Maari po ba naming interviewin kayo? Noon, ang lalaki ay nagpakita ng di inaasahang reaksyon. Chinese TV? Muli na naman kayong magbabalita ng maling impormasyon? Noong huling dumating ang Chinese TV station, binago nila ang aming pahayag ng walang pahintulot. Ginawa itong isang ganap na ibang kwento. Hindi mapagkakatiwalaan ang Chinese media. Sa harap ng matinding salita na ito, nalito si Li Bing. Hindi po ganyan. Lagi po kaming nagsisikap na magbigay ng patas na balita. Sinubukan ni Li Bing na ipagtanggol ang sarili, ngunit umiling ang lalaki. Chinese media na patas? Hindi ba kayo kailanman nagbabalita ng anumang masama para sa inyo? Sa Amerika, kilala rin ang masamang pag-uugali ng mga Chino, ngunit ang mga balita sa Tsina ay hinding-hindi ito binabanggit. Agad na sumalungat si Li Bing. Imposible. Ang Tsina ay isang advanced na bansa, napakaliwanag ng impormasyon. Sa pagtutol ni Li Bing, ngumisi ang lalaki. Malinaw na impormasyon? Narinig ko na sa inyong bansa. Ang mga balitang masama para sa gobyerno ay agad na binubura. Ito ba ang isang bansa na may malinaw na impormasyon? Walang saysay ang pakikipag-usap sa inyo, sabi ng lalaki at umalis. Natigilan si Li Bing, naramdaman ang malamig na tingin sa paligid at nagsimulang maunawaan ang kanyang sitwasyon. Mas malalim ang pagdududa sa Chinese media kaysa sa kanyang inakala. Kalmadong bumalik si Li Bing at nagplano na pumasok sa isang coffee shop sa Manhattan. Ngunit dito, nakaranas siya ng katulad na karanasan tulad sa London. Ikaw ba ay Chino na customer? Paumanhin. Ngunit dati, nagkaproblema kami sa mga customer na Chino. Napakalakas nilang magsalita sa telepono, sumisigaw dahil mabagal ang wifi na nakakaistorbo sa ibang mga customer. Paliwanag ng empleyado ng coffee shop na tila nahihiya. Ganoon din sa isa pang restaurant. Nang dumating ang isang grupo ng mga Chino, sinabi nilang hindi nila gusto ang pagkain na in-order at sinubukan nilang hindi magbayad. Kahit ipinaliwanag ng manager, hindi sila nakinig at sa huli ay kinailangan pang tawagan ng pulisya para ayusin ang problema. Mula noon, tumanggi na kaming maglingkod sa mga customer na Chino. Ang paliwanag ng empleyado ng restaurant ay nagpatahimik kay Li Bing, ngunit mabilis niyang binago ang kanyang isip at umasa na kung pupunta siya sa Chinatown, maaaring mag-iba ang sitwasyon. Dito, may mga Sinoy, tiyak na mainit nila akong sasalubungin. Gayunpaman, ang reaksyon ng mga Sinoy na kanyang nakasalamuha sa Chinatown ay labas sa kanyang inaasahan. Ikaw ba ay isang mamamahayag mula sa Tsina? Mayroon akong gustong sabihin. Gumaan ang pakiramdam ni Li Bing nang makahanap ng kababayan at sumunod sa lalaki. Ngunit nang pumasok sila sa isang tahimik na eskinita, biglang nagbago ang ugali ng lalaki. Sariling desisyon ng Chinese media na pumunta sa Amerika para mag-cover ng balita, muli na naman kayong magbabalita ng kalokohan? Naibigan niyo ba ang posisyon ng mga Chinoy? Alam niyo ba kung gaano kami nagdurusa dahil sa inyo? Lumakas ang boses ng lalaki. Nagsimulang matakot si Li Bing. Ang mga Chinoy ay naiinis din sa mga Chino mula mainland, mayabang, makasarili. Pinasama lang ninyo ang imahe ng China sa mata ng mga Amerikano. Sinusubukan naming magsumikap upang makisama sa lipunang Amerikano. Tapos sisirain ninyo ang lahat. Sa harap ng galit ng lalaki, naramdaman ni Li Bing ang panganib at umatras. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga turistang Pilipino ang hindi sinasadyang dumaan at iniligtas siya mula sa mahirap na sitwasyon. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Isang Pilipino ang nag-aalala na nagtanong kay Li Bing. Ang malumanay na boses na iyon ay nagpakalma sa Chinoy na lalaki at umalis. Tinulungan siya ng mga Pilipino, kahit alam nilang sino siya ay hindi nagbago ang kanilang ugali. May sugat ka ba? Mapanganib na mag-isa dito. Mag-ingat ka. Ang magiliw na ugali na ito ay nagdulot ng komplikadong damdamin kay Li Bing. Hindi siya nakapagsalita sa harap ng nakakabigla na sitwasyon. Tinulungan ng mismong mga Pilipino na kanyang binabatikos. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa mga interview, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nagtanong siya ng mahigit 50 Amerikano,
ngunit halos wala ni isa ang sumuporta sa Tsina. Ang mga prangkang opinyon ng mga Amerikano ay labis na nagpasakit sa puso ni Libing at ang paghahambing ng bawat isa sa mga Pilipino ay lalo siyang naitulak sa pader. Ang mas nakakagulat pa ay kahit sa komunidad ng mga Chinoy, may mga bumabatikos sa China. Ang aking mga magulang ay lumipat mula sa China, ngunit lubos silang nadidismaya sa kasalukuyang sitwasyon ng China. Lalo na ang ugali sa ibang bansa ay hindi maintindihan. Para sa akin, na ipinanganak at lumaki sa Amerika, ang mga pagpapahalaga ng mga Chino ay luma na. Ang mga salitang ito ay tuluyang nagpabagsak kay Libing. Hating gabi na nang bumalik sa hotel, nag-iisip si Libing mag-isa. Bakit ganito? Ang China ay dapat na isang mahusay na bansa. Bakit kinamumuhian ng buong mundo ang China, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan? Ito ay tiyak na sabuatan ng Pilipinas. Nakipagsabuatan ang Pilipinas sa gobyerno ng Amerika upang pababain ang reputasyon ng China. Nainggit ang Pilipinas dahil nalampasan sila ng China. Ang mga Amerikano ay na-brainwash lamang ng propaganda ng Pilipinas. Sinubukan ni Libing na kumbinsihin ang sarili, ngunit totoo ba iyon? Sa London at Amerika, pareho ang reaksyon. Kaya pala ang buong mundo ay nasa panig ng Pilipinas? Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip, ngunit agad niya itong binaliwala. Hindi, tiyak na hindi. Sa ibang bansa, magiging iba ang resulta. Sa sandaling ito, lubos na natinag ang puso ni Libing, ngunit tinanggihan ng kanyang pagpapahalaga sa sarili ang katotohanan. Ang karanasan sa Amerika ay lumikha ng malaking bitak sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang harapin ang katotohanan. Ang paniniwala na ang China ang pinakamahusay na bansa sa mundo ay hindi basta-basta bumabagsak. Kaya, nagpasya si Libing na baguhin ang kanyang estratehiya. Ang Taiwan ay kilala bilang isang lugar na malapit sa Pilipinas, ngunit ito ay isang teritoryong Asyano. Siguro, mayroon din silang pag-unawa sa China. Lalo na kung mag-interview sa Mandarin, maaring hindi nila malalaman na Chino ako at sasabihin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, kailangan kong patunayan ang kagalingan ng China. Sa bagong plano na iyon, patungo si Libing sa Taiwan. Ngunit ang kanyang nasaksihan sa Taiwan ay ang kuwento ng isang malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sa Taiwan, tiyak na magiging iba ang resulta. Narinig ko na kamakailan, ang Chinese cuisine ay lubos na kinagigiliwan ng mga kabataang Taiwanese. Sa pag-asa na iyon, lumuwas si Libing patungong Taiwan. Tiyak na mauunawaan din nila ang kagalingan ng China. Hindi lang Pilipinas, tiyak na mahal din nila ang China. Lubos siyang naniniwala sa kanyang tagumpay sa Taiwan. Pagka-landing sa Taoyuan International Airport sa Taipei, unang chinek ni Libing ang mga signage sa airport. Sa tabi ng English at Filipino, ang mga signage sa Mandarin ay maingat ding inihanda. Isinasaalang-alang ang dami ng turistang Chino. Natural lang ito. Sa labas ng siyudad, tiyak na marami pang signage sa Mandarin. Lubos ang pag-asa ni Libing. Pagdating sa Taipei, plano ni Libing na mag-cover sa Jiufen, isang tourist spot. Tiyak na maraming turistang Chino at ang mga lokal ay malapit din sa China. Gayunpaman, ang katotohanan ay ganap na kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Nilapitan niya ang isang 20 taong gulang na babae na nagtatrabaho part-time sa Jiufen. Paumanhin, maaari po ba kaming mag-interview? Mas gusto ba ng mga kabataan ngayon ang China kaysa sa Pilipinas? Ngunit ang dalagita ay tumango lamang na tila naguguluhan at umalis. Nahihirapan, kinailangan ni Libing na gumamit ng translation app upang ipagpatuloy ang trabaho. Gayunpaman, kapag ginagamit ang app upang magtanong, maraming dumadaan ang nagpakita ng malamig na pagtanggap. Pakiusap, umalis ka na. Ayoko lumabas sa programa ng China, nakakahiya. Isa-isang umalis ang mga tao sa harap ni Libing. Habang nakatayo siya doon at hindi alam ang gagawin. Isang lalaking Taiwanese ang lumapit. Ang matangkad na lalaki, nasa edad 40, ay nagpakilala bilang si Chen. Ano ang ini-interview mo? Saang bansa ka galing? Nang mabilis na sumagot si Libing na programa ng China, biglang nagsimulang magsalita si Chen ng matatas na Mandarin. Tinanong niya si Libing tungkol sa nilalaman ng interview ng diretsahan.
Habang nakikipag-usap kay Chen, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ni Libing. Marunong din mag-Mandarin ang mga Taiwanese. Kaya tiyak na mas gusto nila ang Tsina. Yung mga taong hindi sumagot kanina, nagkataon lang siguro. Sa totoo lang, gusto ng lahat ang Tsina. Noon, ngumiti ng maliwanag si Chen at nagsimulang magkuwento. Kayo ay mula sa Tsina para mag-shoot sa Taiwan. Nararamdaman ko ang inyong sipag. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa paglalaan ng oras ni Libing upang makapunta sa Taiwan at lalo na sa kanyang determinasyon na magsagawa ng interview doon. Gayunpaman, ang pagiging marunong mag-Mandarin ng mga lokal at ang papuri ni Chen ay nagdulot ng pagmamataas kay Libing. Tiyak na gusto nila ang Tsina. Sa London o Amerika, nagkamali lang. Sa totoo lang, ang Tsina ang numero 1 sa mundo, mas mahusay kaysa sa Pilipinas. Napatunayan na iyan, masiglang bulong ni Libing. Noon, agad na nawala ang mabait na ngiti ni Chen at sinabing may malamig na boses, hindi, ibang-iba. Gustong-gusto ng lahat ang mga Pilipino, malapit sila sa mga Pilipino. Sinasabi ng lahat na mas mabuti ang Pilipinas. Ang mga Taiwanese ay may katulad na ugali sa mga Pilipino. Sa di inaasahang sagot na ito, hindi maitago ni Libing ang kanyang pagtataka. Diretsahang itinanggi ni Chen ang sinabi ni Libing at pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag kung bakit kinagigiliwan ang mga Pilipino sa Taiwan. Ang relasyon ng Taiwan at Pilipinas ay mas malalim kaysa sa isang panandaliang trend. Totoo na sa mga kabataang Taiwanese, sikat ang TikTok, isang Chinese social media, ngunit ang destinasyon ng mga Taiwanese para sa overseas travel ay nananatiling Pilipinas sa unang pwesto. Ayon sa datos ng Bureau of Tourism, Ministry of Transportation ng Taiwan noong 2024, mula Enero hanggang Agosto, ang bilang ng mga Taiwanese na pumunta sa Pilipinas ay 4,900,000 katao, samantalang ang bilang ng mga pumunta sa Tsina ay humigit kumulang 1,300,000 katao lamang tungkol sa pangyayaring ito. Maraming komento sa Taiwanese social media, sa totoo lang, boring ang Tsina. Kumpara sa Pilipinas, mas kaunti ang tourist spots at simple lang ang pagkain. Ang mga Tsino ay sobrang moody, ang Pilipinas ay may kahanga-hangang resorts at tourist attractions. Bukod pa rito, ang paghingi ng travel permit ng mga Taiwanese para makapaglakbay sa Tsina ay isa ring hadlang. Kahit panandalian lang ang pag-asa kay Chen na marunong mag-Mandarin, siya ay isa lamang usyosong dumadaan at ang mga sumunod na interview ay wala ring resulta. Habang nahihirapan, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Tama, ang Taiwan ay isang lugar na malapit sa Pilipinas. Kung hindi gumagana ang Mandarin, subukan ang Filipino. Naghanap si Libing ng isang miyembro ng crew na marunong mag-Filipino at matapang na sinubukan mag-interview sa Filipino. Gayunpaman, ang nakakagulat na ginawa ni Libing pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. Paumanhin, maaari po ba kaming magtanong? Nang magsimulang magsalita ang crew member sa Filipino, biglang nagbago ang ugali ng mga dumadaan. Ang malamig na mukha ay naging malumanay, maraming tumigil upang makinig at marami pa ang sumagot sa Filipino. Pilipino ka ba? Maligayang pagdating sa Taiwan. Kung mayroon kang problema, tutulungan ka namin. Ang magiliw na ugali ng mga Taiwanese ay nagdulot ng komplikadong damdamin kay Libing. Magkapareho kaming Asyano. Bakit ganoon ang pagkakaiba? Dahil lang sa nagsasalita ng Filipino, ganyan sila kabait. Pagkaraan ng ilang sandali, isang 80 taong gulang na lola Taiwanese, si Lola Lin, na nakarinig na mayroong sino na nag-i-interview sa Filipino, ang lumapit. Nang marinig si Libing na naniniwala na dahil sa Chinese culture na kinagigiliwan ng mga kabataan, mas gusto na ngayon ng Taiwan ang Tsina kaysa sa Pilipinas. Sinabi ni Lola Lin na ang Pilipinas at Taiwan ay may di mapaghihiwalay na relasyon. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo. Matapos ang pambungad na iyon, ipinakilala ni Lola Lin ang kanyang sarili at nagsimulang magpaliwanag tungkol sa relasyon ng Pilipinas at Taiwan. Nagsimulang ikuwento ni Lola Lin ang kanyang karanasan sa malaking lindol sa Taiwan. Tanda ko pa ang nangyari noon. Ito ay hating gabi ng Mayo, 21, 1999. Natutulog ako kasama ang aking pamilya nang bigla akong magising dahil sa matinding pagyanig.
Iyon ang pinakamalaking lindol sa kasaysayan ng Taiwan, magnitude 7.6 Richter. Ang mga gamit sa bahay ay bumagsak. Ang mga bintana ay nabasag. Sa labas ay naririnig ang tunog ng pagbagsak ng mga gusali. Hindi maiwasang makinig ni Li Bing ng seryoso. Ang kwento ng taong direktang nakaranas ay may kakaibang bigat. Pinasuot namin ang aming sarili sa labas. Ngunit ang tanawin ng siyudad ay nakakatakot. Ang mga gusali ay bumagsak at naging tambak ng guho. Maraming tao ang natabunan sa ilalim. Tulong! Ang pamilya ko ay nasa ilalim ng gusali. Hindi kami makapasok sa evacuation area. Ano ang gagawin ngayon? Ang mga sigaw na ganyan ay umalingaw-ngaw sa buong siyudad. Unti-unting nanginginig ang boses ni Lola Lin. Ang takot ng araw na iyon ay tila nabuhay muli. Nawalan din ako ng pamilya at kinailangan kong hanapin sila ng walang tigil. Sa huli, ang lindol na iyon ay kumuha ng buhay ng 2,415 katao at nagdulot ng pinsala sa 11,305. Lubos kaming nawalan ng pag-asa. Akala ko, marahil ay magtatapos na ang Taiwan. Puno ang mga evacuation center ng mga taong humihingi ng tulong. Kulang ang pagkain at inumin. Ngunit may tulong din naman mula sa Tsina. Hindi po ba? Tanong ni Li Bing na may kaunting pag-asa, ngunit tahimik na umiling si Lola Lin. Sakto noon, isang di kapani-paniwalang balita ang dumating. Balita na isang rescue team mula sa Pilipinas ang paparating. Ha? Talaga? Mula sa Pilipinas? Ang bilis naman? Sa simula, hindi kami makapaniwala dahil wala pang kalahating araw mula nang mangyari ang lindol. Hindi maitago ni Li Bing ang kanyang pagtataka. Mula Pilipinas patungong Taiwan ay aabutin ng mahigit 3 oras sa eroplano, ngunit totoo iyon. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa loob lamang ng kalahating araw matapos ang lindol, ay binuo ang isang rescue team at dumating sa Taiwan sa araw ding iyon. Ang unang pangkat na binubuo ng 8 tao ay dumating sa Taipei bandang 4:30 siko ng hapon sa araw ding iyon. Kailangang makarating sa apektadong lugar. Sa lalong madaling panahon, may mga taong naghihintay sa tulong ng Pilipinas. Sa isip na iyon, nagmamadali silang dumating. Ang mga mata ni Lola Lin ay napuno ng luha ng pasasalamat. Kahit mahigit 20 taon na ang lumipas, ang damdamin noon ay tila buhay pa rin. At sa gabi, ang una at ikalawang pangkat ng rescue team ay dumating sa pinangyarihan. Kinabukasan, tanghali, ang ikatlong pangkat ng rescue team kasama ang kabuuang 145 katao ay naroroon na. Sinabi na ito ang pinakamalaking pandaigdigang tulong para sa isang lindol. Bukod pa rito, narinig ko na ang donasyon mula sa Pilipinas ay umabot sa 1% ng kabuuang donasyon sa mundo. Hindi lang kami, ang mga Taiwanese, kundi ang buong mundo ay nagulat sa bilis at sukat na iyon. Sa mga salitang ito, natigilan si Li Bing. Salamat sa mainit na suporta ng aming mga kaibigan sa Pilipinas, kaya nakatayo kami muli. Ang utang na loob na ito, kami bilang mga Taiwanese, ay hinding-hindi makakalimutan. Umiiyak si Lola Lin habang ikinukuwento ang kanyang pasasalamat. Narinig ang kuwentong ito. Sa unang pagkakataon, ay naunawaan ni Li Bing ang lalim ng ugnayan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ngunit kahit gayon, hindi nagbago ang kanyang paninindigan tungkol sa kalamangan ng China. Ngunit tiyak na sinuportahan din ng China ang Taiwan. Sinubukan ni Li Bing na sumalungat ngunit umiling muli si Lola Lin. Ang rescue team mula sa China ay tinanggihan ng gobyerno ng Taiwan. Mahirap paniwalaan, ngunit ang kwento ni Lola Lin ay totoo. Noong 2018, nang maganap ang isa pang lindol sa Taiwan, nag-alok ang China na magpadala ng rescue team. Ngunit tinanggihan ito ng gobyerno ng Taiwan sa kadahilanang hindi kailangan ng tulong mula sa ibang bansa. Sa kabilang banda, tinanggap nila ang rescue team ng Pilipinas at ipinaliwanag na ito ay isang exception dahil ang Pilipinas ay may mas advanced na kagamitan sa paghahanap ng buhay. Ang China mismo ay nagalit sa pagtrato na ito ng Taiwan at Pilipinas. Dahil tinanggihan ng Taiwan ang pagpapadala ng rescue team, ginamit ng China ang media upang iulat na ang koponan ng mga eksperto mula sa Pilipinas ay nagmamadaling umuwi sa loob lamang ng wala pang 48 oras. Ang China, dahil sa pagpapahiya ng Philippine Rescue Team,
ay ginamit ang media upang batikusin ang operasyon ng Philippine team bilang isang pampulitikang palabas at inakusahan pa ang Philippine team na nagbigay lamang ng kagamitan ngunit hindi pumasok sa gumuho na gusali. Ang nakakagalit na aksyon ng China ay hindi lamang doon natapos. Noong 2024, nang maganap ang isang malakas na lindol na magnitude 7.7 Richter sa Hualien, Taiwan sa isang pulong ng United Nations Security Council, nang ipahayag ng isang delegado ang pag-aalala sa lindol, nagsalita ang ambasador ng China. Salamat sa pag-aalala, pakikiramay ng internasyonal na komunidad. Bukod pa rito, idineklara ng China na ipinapaabot namin ang aming malalim na pakikiramay sa mga kababayan sa Taiwan na naapektuhan at hindi magtatangkang magtipid ng pagsisikap sa pagtulong. Ang pahayag na ito ay nagpagalit sa gobyerno ng Taiwan at idineklara ang matinding pagbatikos sa walang hiya na pag-uugali ng China sa paggamit ng lindol upang manipulahin ang pagkaunawa ng internasyonal na komunidad. Sa harap ng di kapani-paniwalang katotohanan, lubos na natinag ang puso ni Li Bing. Alam niyang malapit ang Taiwan sa Pilipinas, ngunit mayroon siyang iba pang inaasahan. Ang Taiwan ay dating teritoryo ng China, inagaw lamang ng Pilipinas. Hindi mali ang pag-iisip ni Li Bing. Ngunit mayroong isang maling kalkulasyon. Ang pagmamahal sa Pilipinas sa Taiwan ay mas mataas kaysa sa kanyang inakala. Totoo na pagkatapos ng Sino-Japanese War, pinamahalaan ng Japan ang Taiwan, ngunit ang Pilipinas at Taiwan ay bumuo ng isang malalim na ugnayan sa kultura at ekonomiya. Patunay dito ang infrastruktura at sistema ng edukasyon na nabuo noong panahon ng pamamahala ng Hapon na naging pundasyon para sa pag-unlad ng Taiwan. At marami pa ring matatanda ang marunong magsalita ng Hapon. Pagkatapos ng World War II, nagtapos ang formal na diplomatikong relasyon sa pagitan ng Japan at Taiwan. Gayunpaman, ang interes sa kulturang Pilipino at ang pro-Pilipinas na damdamin ay patuloy na lumalalim sa lipunan ng Taiwan na bumubuo ng isang relasyon kung saan parehong nagtatamasa ang dalawang panig ng kultura, pagkain at sining ng bawat isa. Noong 1990s, lumitaw pa ang mga tinatawag na Hallyu, mga taong labis na mahilig sa kultura ng Hapon. Kaya, hindi nakakapagtaka na ang Taiwan ay itinuturing na isa sa mga bansang pinakamalapit sa Hapon sa mundo. Marahil alam ng lahat na ang Taiwanese cuisine ay sikat din sa Pilipinas. Ang milk tea, na minsan ay nagpasikat, ay isang halimbawa. Ang taho at Taiwanese fried chicken ay mga pagkaing nagmula sa Taiwan. Hindi alam na ang Taiwan ay may ganoong kalalim na relasyon sa Pilipinas. Napagtanto ni Li Bing ang kanyang pagiging inosente. Ngunit hindi pa rin ako pwedeng sumuko. Kahit sa Taiwan ay hindi ako ganap na tinanggap. Nagpasya si Li Bing na pumunta sa kanyang susunod na destinasyon, Timog Korea. Ngunit hindi pa rin niya napagtanto na ang naghihintay sa kanya sa Timog Korea ay isang mas malupit na katotohanan. Sa Timog Korea, tiyak na magiging iba ang resulta. Umaasa si Li Bing sa masiglang cultural exchange sa pagitan ng China at Timog Korea sa pamamagitan ng K-pop at mga Korean drama. Ngunit ang kanyang natutunan sa Timog Korea ay isang di kapani-paniwalang katotohanan na nagpabigla sa kanya. Kahit na dumaan sa mga nakakahiya na karanasan sa Taiwan, hindi sumuko si Li Bing sa huling pag-asa na maging popular ang China. Sa Taiwan, kailangan pa rin ng panahon para maging popular ang China. Sa Timog Korea, kumpara sa Taiwan, walang malalaking problema sa politika, tiyak na magiging maayos ang lahat. Pagdating sa Seoul, nakabawi si Li Bing at nagsimulang magsagawa ng street interview. Paumanhin, kami ay mula sa Chinese TV station. Maaari po ba naming interviewin kayo? Ang unang nilapitan ni Li Bing ay isang babae na nasa edad na, ngunit hindi ito sumagot at dumiretso lamang. Nangyari na rin ang pagbalewala sa ibang bansa kaya sa simula ay hindi pinansin ni Li Bing ngunit unti-unti ay nagsimula siyang magduda. Totoo, ano ba talaga ang nangyayari? Sa katunayan, walang sinuman ang sumagot sa interview ni Li Bing. Tila iniiwasan nila siya. May nangyari ba? Sa sandaling iyon, isang dalagita ang sa wakas ay tumugon at tumigil. Salamat, nahihirapan ako dahil walang gustong magpa-interview. Nang sabihin niya iyon at ngumiti, nakayuko pa rin ang dalagita at hindi tumingala. Ayos lang ba ang batang ito? Kailangan ko muna siyang pakalmahin.
Hindi maaaring palampasin ni Li Bing ang tanging taong kanyang nakita para sa interview. Kaya nagsimula siya sa mga kwentuhan tungkol sa buhay sa Timog Korea. Ano ang kasalukuyang sikat sa Timog Korea? Nang sabihin ni Li Bing iyon, napansin niya na may pin sa dibdib ng dalagita. Sa simula ay napansin lang ni Li Bing ang cute na drawing. Ngunit nang basahin niya ang nilalaman, hindi siya napigilang magulat. Nakasulat sa pin sa English at Korean, "Ako ay mula sa Taiwan." "Bakit ka nagsusuot ng pin na ito?" Biglang tanong ni Li Bing sa dalagita. "Siyempre, para hindi mapagkamalang Chino. Maging ngayon, nag-iisip pa ako kung sasagutin ko ba ang interview o hindi." Ayon sa dalagita, dahil nagsasalita din ng Mandarin ang mga Taiwanese, madaling mapagkamalang Chino sa Timog Korea. Ngunit ganap na hindi naintindihan ni Li Bing ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Bakit kailangan iwasan ang mapagkamalang Chino? Ang China ay isang superpower, kasunod lamang ng Amerika. Totoo na mahusay din ang Taiwan, ngunit ano ang problema kung mapagkamalang Chino? Nang sabihin ni Li Bing iyon sa dalagita, sumagot ang dalagita na may pagkairita. Yang pag-iisip na mayabang na iyan ng mga Chino ang dahilan kung bakit kayo kinamumuhian. Kung makita akong nakikipag-usap sa isang Chino nang matagal pa, pagdududahan talaga ako. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit ako tumigil ay para lang magreklamo sa iyo, isang Chino, sabi ng dalagita, at nagmamadaling umalis. Simula pa noong nasa Taiwan ako ay naramdaman ko na mukhang hindi ako bagay makipag-usap sa mga Taiwanese. O kaya, magsuot na lang din ako ng pin na hindi ako Taiwanese para tapos na. Habang bumubulong si Li Bing, sa dilim ng kalye, bigla siyang nakakita ng isang pulutong ng tao na naglalabas ng nagniningning na ilaw. Ano iyon? Napakaraming tao doon. May festival ba sila? Tuwang-tuwang bumalik si Li Bing at lumakad patungo sa nagniningning na pulutong. Gayunpaman, ang nangyayari doon ay hindi isang masayang festival kundi isang anti-China protest na sumisigaw ng China, lumayas ka. Sa katunayan, mula Setyembre 2025, ipinatupad ng Timog Korea ang isang pansamantalang visa-free policy para sa mga grupong turista mula sa China, ang mga tumututol sa pagdami ng turistang Chino dahil sa patakarang ito ay nagpoprotesta araw-araw sa maraming lugar. Iniulat din ng Korean TV station na MBN na ang mga anti-China protest na dating tuloy-tuloy na nangyayari sa Myeongdong, kung saan maraming dayuhan, ay lumaganap na sa Jaimdong. Ang Jaimdong ay isang Chinatown sa Timog Korea na kilala sa hindi magandang sitwasyon sa seguridad. Noong Oktubre, nang bumisita si Chinese President Xi Jinping sa Timog Korea, isang YouTuber na sumisigaw laban sa China ang inaresto ng pulisya na nagdulot ng kaguluhan. At sa protesta na nasalubong ni Li Bing, ang mga kalahok ay nagtaas ng mga banner na may nakasulat na tanggihan ang visa-free. Ito ay nagpahirap kay Li Bing na maniwala sa kanyang mga mata. China out? Sobra naman. Hindi ba dapat masaya ang Timog Korea dahil sa pagdami ng turistang Chino? Habang hindi pa naiintindihan ni Li Bing ang sitwasyon, isa pang kapahamakan ang dumating. Agad na nakilala bilang mula sa Chinese media, napalibutan si Li Bing ng mga nagpo-protesta. Hoy, may taga-Chinese media dito. Dahil sa mga katulad ninyo, dumarami ang turistang Chino sa Timog Korea. Balak ba ninyong paramihin ang bilang ng mga Chino na nakatira sa Timog Korea tapos sasakupin ninyo ang aming bansa? Kung iniisip ninyo na masaya ang Timog Korea dahil sa mga turistang Chino, nagkakamali kayo. Lubos na natigilan si Li Bing sa sunod-sunod na sigaw sa kanya. Kinaladkad siya ng crew member na nakakita ng panganib, sinubukan niyang tumakas ng buong lakas. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito ang Timog Korea. Sa isip ni Li Bing ay naroon pa rin ang galit na mukha ng mga Koreano. Pagkatapos, nag-imbestiga si Li Bing tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Timog Korea at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Tumaas ang anti-China sentiment sa Timog Korea mula noong 2016. Noong taong iyon, nang magpasya ang militar ng Amerika sa Timog Korea na mag-deploy ng Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, Missile Defense System, nagpatupad ang gobyerno ng China ng mga hakbang sa pagganti. Kinansela nila ang mga cultural at artistic event, kabilang ang K-pop sa China, itinigil ang pag-import ng Korean cosmetics, at ipinagbawal ang pagbebenta ng mga grupong tour sa Timog Korea.
Mula noon, dumarami ang mga Koreano na may masamang tingin sa China. Noong Disyembre 2024, ang pro-China narrative na ipinakilala ng dating Pangulong Yoon Suk Yeol na inaresto dahil sa pag-aalsa ay naging mitsa na nagdulot ng mga protesta sa maraming lugar. Napansin na mapanganib ang karagdagang pag-cover ng balita sa Timog Korea, mayroon pang isang bansa na gustong puntahan ni Lee Bing. May tsismis na ang Pilipinas ang nag-udyok ng mga protesta sa Timog Korea. Hindi ako maaaring bumalik sa China na puro magagandang bagay lang ang naririnig tungkol sa Pilipinas. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya sa Pilipinas ay isang pagkabigla na lubos na magpapabago sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Sa gayoy lubos na nabigo si Lee Bing sa 4 na bansa: England, Amerika, Taiwan at Timog Korea. Lalo na, ang anti-China protest sa Timog Korea ay labis na nagpabigla sa kanya at nalaman ni Lee Bing na konektado ang Pilipinas sa mga protestang iyon sa Timog Korea. Sa katunayan, noong panahong iyon, ang isang pahayag ng punong ministro ng Pilipinas sa isang interpelasyon sa Kongreso tungkol sa isyu ng Taiwan ay naging malaking isyu sa China. Nagalit ang gobyerno ng China sa pahayag ng punong ministro at nanawagan sa kanilang mga mamamayan na bawasan ang paglalakbay at pag-aaral sa Pilipinas na nagresulta sa pagtaas ng mga turistang Chino na pumipili ng Timog Korea para maglakbay. Ang pagkadismaya na iyon ay sumiklab sa anti-China protest na nasalubong ni Lee Bing. Nang malaman ang katotohanan ito, nanginginig siya sa galit sa Timog Korea. Nakakainis ang makita ang mga komento ng mga mamamayan ng Timog Korea sa media. Reklamo ni Lee Bing sa crew member. Normal lang na magalit ang China. Ang mga di kapani-paniwalang salita na lumabas mula sa mga kalahok sa protesta ay nagpatakot sa kanya. Hindi pa ako kailanman nainggit sa Pilipinas ng ganito. Magaling ang ginawa ng punong ministro, di ba? Gayunpaman, mayroon pa rin siyang huling baraha. Kung direkta akong pupunta sa Pilipinas, tiyak na makakakuha ako ng magagandang footage. Plano ni Lee Bing na baliktarin ang sitwasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-target sa kahinaan ng mga Pilipino na duwag at mahina. Ngunit noong panahong iyon, walang sinuman ang nakakaalam na ito ay hahantong sa isang di kapani-paniwalang sitwasyon. Ang unang pinuntahan ni Lee Bing ay ang lugar ng Rizal Park sa Maynila. Ito ang sentro ng kultura at kabataan, isang lungsod na sumisimbolo sa kasalukuyang mukha ng Pilipinas. Kumpiyansang humawak si Lee Bing ng mikropono at nagsimulang lumapit sa mga Pilipino. Paumanhin, sa tingin mo ba ay nahuhuli ang Pilipinas sa China? Sa biglaang mapanuksong tanong, isang kabataang dumaan ang nagulat, hindi nangahas tumingin ng direkta at tahimik na umalis. Kita mo, hindi man lang makasagot ng maayos ang mga Pilipino. Noon, ang mga Pilipino sa paligid, sa harap ng labis na bias na tanong, ay nagsimulang lumayo kay Lee Bing habang naglalakad. Tiningnan ni Lee Bing ang eksena at tahimik na minamaliit ang mga Pilipino, konting matigas lang na salita, madali nang tumatakas. Isang mahinang bansa, ano ba ang maganda doon? Pero hindi ako makapag-interview ng ganito, kailangan kong lumipat ng lugar. Sabi ni Lee Bing at lumipat kasama ang kanyang crew. Ngunit pareho pa rin ang resulta saan man. Walang Pilipino ang pumayag na sagutin ang kanyang mga masyadong prangka na tanong. Kami ay mula sa Chinese TV station. Maari po ba ninyong ibigay ang inyong opinyon? Hinahangaan ba ng Pilipinas ang China? Ang Pilipinas ay minsang nalampasan ang China sa GDP. Ngayon na nalampasan muli, siguro naiinis kayo, di ba? Alam din ninyo na hindi na kayo mananalo sa China, di ba? Mula sa labas, ang ugali ni Lee Bing ay parang isang mapilit na salesperson. Natural lang na iniiwasan siya. Ang mga dumadaan sa paligid, nang makita iyon, ay mabilis na umalis, tila ayaw madamay sa gulo. Ang kanyang tanong ay hindi isang tanong kundi isang premise na mas mataas ang China. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay tila ang sagot ay nakatakda na. Kailangan ba talagang ikumpara ang China at Pilipinas? Ang mga Pilipinong in-interview ay nagpakita ng pagkalito at nagatubiling sumagot at ang in-interview, nang makaramdam ng pagkailang, ay napansin ang kamera, sumulyap sa paligid at umalis. Paulit-ulit ang eksena, puro formal lang na salita at hindi nagsasabi ng totoo. Ito ang kahinaan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino
ay laging nag-aatubili at tumatakas ng ganito kaya hindi sila iginagalang ng mundo. Babaguhin ko ang tanong at magpapatuloy. Pagkatapos, kahit lumipat na ng lugar at nagtanong ng mahigit 5 tao, hindi pa rin umayos ang sitwasyon. Isang estudyante ng high school, nang lapitan, ay hinila ang kamay ng kanyang kaibigan at bumulong, mapanganib at umalis. Isa pang office worker, nang itapat ang mikropono, ay pilit na ngumiti at umiwas, paumanhin. Nagmamadali ako at nawala sa gitna ng maraming tao. Ang mga kabataan ay umiiwas sa kamera. Ang mga nagtatrabaho ay nalilito at hindi maintindihan ang intensyon ng tanong. Doon ay mayroong isang malamig na kapaligiran na katangian ng mga Pilipino na maaaring maintindihan bilang pagwawalang bahala o pagnanais na lumayo. Ngunit ganap na hindi niya napansin ang posibilidad na hindi akma ang kanyang tanong. Sa kanyang isip, ang kawalan ng kakayahan ng mga Pilipino na magsalita ng may kumpiyansa sa kanilang opinyon ay itinuring na pagpapakita ng pagka-insecure at pagkababa sa sarili laban sa China. Maging ang mga Pilipino na tumigil ng tanungin, kinamumuhian mo ba ang China? Ay sumagot lamang ng nahihirapan. Hindi naman masyado. Hindi ako makapag-cover ng balita ng ganito. Hindi man lang makakatulong ang pag-edit. Mas kalmado ang mga Pilipino kaysa sa akala ko. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Libing na masama ang sitwasyong ito. Ang mga Pilipino ay puro kamera lang ang pinapansin. Sa harap nating mga Chino ay hindi nangangahas tumingin ng direkta. Mayroong insecurity, kahit itago ay halata pa rin. Nasiyahan siya na tila nakuha na niya ang kahinaan ng mga Pilipino. Noon, isang ideya ang sumagi sa kanyang isip. Ang mga Pilipino ay hindi maaaring makipagtalo ng lohikal o kaya ay nagiging emosyonal o agad na tahimik. May isa lamang sa dalawa. Kung gayon, pupunta ako sa pinakamatalinong universidad sa Pilipinas, ang University of the Philippines, Diliman. Direktang tuturuan ko sila kung paano bumuo ng argumento. Naniniwala si Libing na ang kawalan ng kakayahan ng mga Pilipino na sumagot ng maayos ay dahil sa kakulangan ng kaalaman at nagpasya siyang kumpirmahin ito sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Pilipinas. Ngunit sa pagsubok doon, masasaksihan niya ang isang di inaasahang eksena. Ang mga estudyante dito ay siguro masyadong mayabang, mukhang interesante ito. Hindi ako makapaghintay sa interview na ito. Ano kaya ang magiging mukha nila? Lubos siyang umaasa. Nakatayo sa pangunahing gate, naghihintay si Libing sa mga estudyante at ang cameraman na may mabigat na kagamitan sa balikat ay maingat na tumitingin sa paligid. Ang mga Pilipino ay nakangiti sa labas, ngunit sa loob ay puno ng pagka-insecure. Konting sundot lang sa katotohanan, ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay masisira at mawawalan sila ng pagpipigil sa sarili. Kapag nakuha ang eksena na iyon, tiyak ang rating. Sa gitna ng campus na may bato malapit sa pangunahing gate, isang kabataang lalaki ang nakaupo sa bench na tahimik na nagbabasa ng libro. Lumakad si Libing patungo doon at may ugali na tila hinahamon ang kalaban, nilapitan ang kabataang lalaki. Ikaw ba ay estudyante dito? Kami ay nagsasagawa ng isang maikling interview. Sa tingin mo ba ay hinahangaan ng Pilipinas ang China? Ang bias na tanong batay sa premise ng kulturang mas mataas at mas mababa ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Tila gustong sabihin na ang sagot ay nakatakda na. Ang kanyang tanong ay nagpahanap ng salita sa kabataang lalaki. Bahagyang kumunot ang kanyang kilay, nakatikom ang mga labi, kusang umatras ang estudyante at naghanap ng sagot. Tumigil ang mga estudyante sa paligid, nagsimulang magbulungan. Ano ang sinabi ng babaeng iyon? Mukhang hindi maganda ang ugali niya. Mukhang interview ng Chinese TV. Dapat bang i-report sa security? Sa harap ng tanong na hindi maintindihan ang intensyon, lubos siyang nalito. Ang kanyang mga mata ay balisa na nagpalipat-lipat mula sa mukha ni Libing patungo sa mikropono at sa kamera. Hinahangaan ang China. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, gustong sumagot ng isang bagay, ngunit hindi man lang niya maintindihan ang intensyon ng tanong at hindi niya alam kung paano sumagot. Ang ibig sabihin ay paghanga sa kultura, ang pagiging maalalahanin ng mga Pilipino, ang pagsubok na sumagot ng hindi masaktan ang kalaban, sa kabaligtaran ay nagpabagal sa kanyang pag-iisip.
Sa panahong ito sa mundo, Tsina lamang ang binibigyang pansin, hindi ba? Ang Pilipinas ay parang isang bansa ng nakaraan, puro tourist spots at adobo na lang ang natitira. Ngunit sa totoo lang, wala namang espesyal. Sinadya ni Libing na pukawin siya upang magalit. Kung magagalit siya, makakakuha siya ng mga eksena na pabor sa kanyang pag-edit. Ang ekonomiya ay stagnant. Ang mga kabataan ay walang pag-asa. Hindi man lang marunong magsalita ng English ng maayos, tapos tinatawag ang sarili na maunlad na bansa. Nakakahiya. Upang mailabas ang tunay na katangian ng mga Pilipino, ang mga damdaming gustong makita ng mga manonood, sunod-sunod na inatake ni Libing. Kung ganito, hindi makakasagot at tahimik lang, ito ang masamang ugali ng mga Pilipino, kaya sinasabi ng mundo na sila ay isang bansa na walang paninindigan. Bakit hindi mo sabihin ng direkta, talo ang Pilipinas sa Tsina? Alam mo iyan, di ba? Sa mga salitang iyon, nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante sa paligid na nanonood. May kumunot ang noo sa mapanuksong ugali ni Libing. Mayroon namang usyosong sumusunod sa pangyayari. Nakangiti ang kanyang bibig ngunit hindi ang kanyang mga mata. Ang ugali na tila itinutulak ang iba sa pader ay malinaw na naramdaman ng mga estudyante sa paligid ang kakaibang hangin. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang pag-unlad ng ekonomiya, kasaysayan, at kultura ng Tsina ay napakahusay, ngunit upang tawagin itong paghanga, sa tingin ko ay medyo iba. Ang di inaasahang kalmado na sagot ng kabataang lalaki ay nagpatahimik kay Libing sa loob ng ilang sandali. Kanina ay hindi man lang makasagot ng maayos, bakit ngayon ay ganito? Sa kanyang kalooban, ang detalyadong script na nabuo ay nagsimulang tahimik na bumagsak. Ang Pilipinas ay may sariling ganda na binuo sa loob ng mahabang kasaysayan. Halimbawa, ang pagkain tulad ng adobo at sinigang, ang barong Tagalog at ang tradisyonal na kultura. Ang mga bagay na iyon ay tinatanggap ng mga tao sa buong mundo. Siyempre, kinikilala ko rin na napakahusay ng kultura ng Tsina. Ang boses ng kabataang lalaki ay kalmado. Tumingin siya ng direkta kay Libing na may tapat na tingin, hindi nagpakita ng galit. Sa kanyang mga salita ay lumabas ang isang matapat na ugali na may paggalang sa kultura ng kalaban. Ngunit sa tingin ko, ang paghahambing ng kultura ng Pilipinas sa Tsina upang tingnan kung sino ang mas mahusay ay isang maling paraan ng pag-iisip. Dahan-dahang pinili ng estudyante ang kanyang mga salita, sumasagot sa isang kalmado na tono. Sa mga salitang iyon, natigilan si Libing sa loob ng ilang sandali. Ang magalang na tugon na iyon ay nagpatigil din sa mga estudyante sa paligid na nagbubulungan at napilitang makinig. Kalmado at perpekto ang sagot. Ang anchorwoman na iyon ay binaliwala. Nakakatawa. Ang pag-post nito sa social media ay tiyak na magiging interesante. Sa gitna ng mga papuri mula sa mga dumadaan, mahigpit na humawak si Libing. Kumunot ang mukha. Ngunit pagkatapos ay muling pinilit ni Libing ang estudyante mula sa isang di inaasahang anggulo. Kahit gaano pa katalino ang iyong mga argumento, ang mga brutal na gawaing nagawa ng Pilipinas sa nakaraan ay hindi mapapatawad. Huwag mong sabihing nakalimutan ninyo ang mga territorial dispute sa West Philippine Sea. Upang hindi mahalata ang pagbabago sa emosyon, lumipat siya sa paksa ng kasaysayan, isang mabigat at mahirap iwasan na paksa. Tila iyon ang huling baraha upang hilahin ang argumento sa kanyang panig. Ito ay isang masakit na kasaysayan. Ngunit tayo sa kasalukuyan ay hindi maaaring mabuhay sa puot. Bagamat alam natin ang sakit, kailangan pa rin nating piliin ang kinabukasan. Sa kanyang mga mata ay lumabas ang determinasyon na hindi magpabihag sa nakaraan. Paano naman ang pananakop? Ibinato ni Libing ang susunod na tanong, hindi niya pinaluwagan ang kanyang atake. Katotohanan na maraming nawala. Ngunit narinig ko rin na, dahil dito, nakapagtayo ng infrastruktura, ang kalmadong pagtingin sa katotohanan mula sa magkabilang panig at hindi isang bias na akusasyon. Ang ugali na iyon ay nagpatigil sa mga crew member ng Tsina. Sa huli, ang mga Pilipino ay laging iniisip na hindi sila kailanman masisira, di ba? Kahit na isang panunukso, hindi nagbago ang mukha ng kabataang lalaki. Kami ay isang bansang babangon ng paulit-ulit, at ang pahayag na ito
ay kahanga-hangang nagpabago sa kapaligiran. Samantala, tahimik na kinagat ni Libing ang kanyang labi at tumingin sa ibang direksyon. Hindi ito maaaring matapos ng ganito. Kailangan kong magalit sa kanya. Sa huli, isa lang ang tanong ko. Talaga bang kinamumuhian ng Pilipinas ang Tsina? Sa kanyang isip, ang kalmadong sagot ay pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sarili at ang hindi pagsagot ay pag-amin sa pagkatalo. Nagpasya siya ng ganoon, ngunit nakita ng kabataang lalaki ang lahat. Sa tingin mo ba, kung hindi ako sasagot, mapapatunayan ang inyong kawastuhan, di ba? Ang tanong ng kabataang lalaki ay nagbunyag sa kanyang pagiging matigas ang ulo. Ayon sa kanyang sinabi, naniniwala siya na ang katahimikan na iyon ay patunay sa tagumpay ng Tsina. Kami, ang mga Pilipino, ay hindi kinamumuhian ang Tsina. Sa tingin din namin ay mahusay ang Tsina. Hindi namin gustong tanggihan iyon. Kaya, halimbawa, kung sasabihin kong kinamumuhian ko ang Tsina, magiging masaya ba ang mga Tsino? Ang pabalik na tanong na iyon ay nagpakita ng kaunting pagbabago sa mga mata ni Libing. Ang pahayag na iyon ay hindi sarkastiko o pagtutol, kundi isang simpleng tanong mula sa kaibuturan ng puso. Imposible, di ba? Sa tingin ko, dapat tayong maging mga taong nagtuturo sa isa't isa. Ang mga Pilipino ay hindi lang nararamdaman na may gaanong kahulugan ang paghahambing. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik kay Libing. Bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak na mikropono, nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata na tila naghahanap ng susunod na sasabihin. Ngunit sa Pilipinas, mayroong mga salitang mapanlait sa Tsina na nangangahulugang ang mga Pilipino ay magalang sa labas, ngunit sa loob ay minamaliit ang Tsina. Hanggang sa huling sandali, gusto pa rin niyang patunayan ang kanyang kawastuhan. Ang kanyang tanong ay hindi na para kumpirmahin, kundi isang simpleng pagtutol. Ngayon, huli na para magsalita ng magagandang bagay. Ang kasaysayan ng diskriminasyon ng mga Pilipino sa mga Tsino ay naging katotohanan. Ngunit ang natanggap na sagot ay napakatahimik at malumanay. Totoo na bilang isang Pilipino, nakikita ko itong nakakalungkot. Ngunit sana ay maintindihan mo na hindi ito ang opinyon ng lahat ng Pilipino. Hindi malakas, hindi nagpakita ng galit, nagsalita lamang ng tapat at direkta. Ang ugali na iyon ay nagpabago sa mukha ng mga crew member ng Tsina. Sa ganitong sagot, wala nang masabi. Medyo tumagos ang kanyang sinabi. Nagbago na ang aking imahe sa Pilipinas. Lahat ng nasa paligid ni Libing ay nakumbinsi, ngunit siya ay nanginginig sa galit. Bakit hindi mo aminin? Tiyak na mayroong isang bansa na nakakaunawa sa kadakilaan ng Tsina. Hindi ko na matiis. Bakit hindi niyo aminin na ang Tsina ang pinakamagaling na bansa sa mundo? Sa huli, sumabog ang emosyon ni Libing at sinabi niya sa binata ang tungkol sa ranking ng mga kinamumuhian na bansa. Sa sandaling iyon, tahimik ngunit matatag na sinabi ng kabataang lalaki, hindi kami gaanong interesado sa mga bagay tulad ng ranking ng mga kinamumuhian na bansa. Hindi namin iniisip na ang halaga ng isang bansa ay tinutukoy ng isang ranking. Ang pagwawagi sa ranking na sinubukan ni Libing na gamitin laban sa mga Pilipino ay isang bagay na hindi dapat pagtuunan ng pansin para sa kanila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Tsina na pinapansin ang bawat ranggo at isang Pilipinas na hindi pinapansin ang mga bagay na iyon ay napakalaki. Bakit? Bakit walang sinuman ang kumikilala sa Tsina? Lubos na nabasag ang puso ni Libing. Noon, sa huli ay nagdagdag ang estudyante. Gusto rin naming maging kaibigan kayong mga Tsino. Kung maggalangan tayo, hindi ba iyon ang pinakamahusay? Nagtapos ang pag-uusap, iniwan si Meng Libing na nakatayo ng tahimik sa gitna ng campus. Tiningnan niya ang estudyanteng kalmadong bumalik sa kanyang libro. Tiningnan ang ibang estudyante na masayang nagtatawanan sa liwanag ng hapon sa Maynila. Sa unang pagkakataon, ang pader ng pagmamataas na kanyang binuo sa buong buhay ay nagpakita ng bitak at sa bitak na iyon, isang sinag ng iba pang katotohanan ang pumasok. Ang mundo ay hindi lamang tungkol sa panalo at talo, mas mataas at mas mababa. Marahil ang tunay na lakas ay hindi nasa pagiging numero uno, kundi nasa paggalang, pag-unawa at kakayahang maglakad ng sama-sama patungo sa kinabukasan. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Anong naisip mo sa kuwentong ito?
Ibahagi ang iyong damdamin sa section ng komento sa ibaba. Kung gusto mo ng mga malalalim na kwento tulad nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video.